Welcome back to Braille's channel. Sa mga nagtatanong po sa atin kung pwede ba silang mabigyan ng financial assistance kahit hindi sila beneficiary ng social pension o ng 4-piece program ng DSWD. Ang sagot po dyan ay yes. Pwede pa rin po tayong humingi ng tulong pinansyal kung isa po kayo sa nagnanais mag-avail ng medical assistance para sa iyong mga gamot, laboratories, assistive devices o pambayad ng hospital bills. Lahat po yan ay pwede natin ma-avail kung saan ayan po ang ating ibabahagi ngayon, lalo na po sa ating mga senior citizens na hindi pa kabilang sa social pension ay pwede po tayo maka-avail nito. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din po sa ating mga Subscribe, Rilla's channel. kaanak, kaibigan, Subscribe, kapitbahay o sa Rilla's kapwa channel. natin senior citizens para Subscribe, marami po ang Rilla's channel. makaalam nito at pwede po tayong Subscribe, lumapit sa Rilla's channel. DSWD na malapit po sa atin. Subscribe, With no Rilla's further channel. ado, let's begin na po sa Subscribe, ating topic. Rilla's channel. Paano nga ba mag-avail ng medical cash assistance? Lahat ng senior citizens, bata man o may edad, lahat ay kasali. Kung paano? Buong detalye alamin. Alam niyo po ba na may programa po ang DSWD na magbigay tulong financial para sa ating medical o hospital expenses? Ito po ay isang programa ng Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS ng DSWD kung saan ang lahat ay pwedeng mag-avail kahit hindi po tayo beneficiary ng ibang programa ay mabibigyan po tayo ng tulong pinansyal basta't kumpleto po ang lahat ng ating dokumento. Ang tanong, sino-sino nga ba ang pwedeng mag-avail ng medical assistance? Ang lahat ng individual o pamilyang nakakaranas ng krisis at mga individual na walang kakayahan sa pananalapi o financially incapacitated ay pwedeng makapag-avail. Kabilang po dito ang lahat ng senior citizens at kahit sino na may kakulangan financially para matugunan ang medical o hospital expenses. Beneficiary ka man o hindi ng DSWD. Basta't wala po tayong kakayahan para sa ating medical expenses. Ano-ano naman ang mga requirements na kailangang dalhin? Una po sa requirements ay ang valid IDs ng taong maglalakad o i-interviewin at authorization letter kung iba ang maglalakad. Kasabay din ito ang iba pang dokumento depende sa klase ng hinihinging medical assistance. Kung para sa babayarang hospital bills, ito po ang mga kailangan. Una, medical certificate, clinical abstract, discharge summary, alagang Pinoy tagubilin form. With diagnosis. Pangalawa, complete name at perma ng doctor with license number issued within 3 months dapat ay original at ipaserox nyo po ito. Pangatlo, hospital bill or statement of account or outstanding balance with name at signature of billing clerk. At ang panghuli, social case study report or case summary na manggagaling po sa DSWD. Kung para naman sa gamot o assistive devices, ito po ang mga dapat dalhin na requirements. Una, medical certificate, clinical abstract, discharge summary, alagang Pinoy tagubilin form with diagnosis. Pangalawa, complete name at perma ng doctor with license number issued within 3 months original at isang certified true copy. Pangatlo, prescription o reseta with date of issuance, pangalan at perma ng doctor with license number. Dapat ay within 3 months na issue ang reseta para ma-approved. At ang panghuli, laboratory request order with name at signature ng doctor with license number. Kung ang hinihingi ay mahigit sa 10,000 pesos, kakailanganin niyo pong mag-submit ng quotation of medicine or assistive device, social case study report or case summary na manggagaling sa DSWD plus ang iba pang nabanggit na requirements. Paano nga ba makakahingi ng tulong sa AICS program? Kailangan niyo po lamang na magpunta ng personal sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong lugar, dala ang lahat ng mga requirements. Make sure na may nakahanda po kayong Xerox copy ng inyong mga dokumento. At dala ang original copy para mas mapabilis po ang inyong proseso. At kung isang representante ang maglalakad, magdala lamang ng authorization letter na pirmado ng pasyente. Tandaan po natin, ang lahat ng tulong pinansyal ng AICS program ay buong makukuha ng aplikante at wala pong dapat ikaltas o isingil ang sinumang DSWD officer mula dito.
That's it. Sana ay makatulong po ito sa lahat ng nangangailangan ng tulong pinansyal para sa kanilang medical o hospital bill expenses. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest news update at iba pang impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.